gano'n? Ako, ang dali kong katrabaho, ang dali kong kausap, pero yung ibang katrabaho natin, sakit sa ulo, pero kinukuha. Katatapos ko, nakita ko yung red tape, nakita ko yung palakasan. Ay, swerte naman yan. May mga naggaganon, nagko-comment na, ay, kaya pinapirma yan kasi magulang, parehong artista. Gusto pa rin natin mag-artista. Kaya lang nakita ko na hindi ako dudulo dito. I mean, yung goal ko, hindi ko nakita sa pag-aartista. Pinilito ako ni Gladys na ngayong araw. Diba? Yeah. Diba? Gusto niyo po ba nakatago or Okay lang. Ganito. okay lang na ganyan? Mamaya ka na. Mamaya ka na. Magpa-wake up ka muna. Oo. Oo. Kami muna. Hindi kami interesado sa'yo. Hello everyone! Welcome to Candy and You. And now, nandito po kami sa San Pedro, Laguna, mga kaibigan. At kasama po namin, walang iba po, kundi po si Christopher. Hi! Hi, Tigens. Kamusta? May ate talaga eh, no? Oo nga, gusto ko yung may ate. Ay, Diba? Pwede ko naman siya itulak ngayon. Kahit sa kanya tong lugar na to. That's Diner. Diba? Bakit That's Diner? Nag-start siya nung pandemic. May restaurant ako. Siyempre, nag-stop tayong lahat. Yung laman ng freezer, kailangan ko i-convert ng para kumita. Then, naisip namin mag-frozen marinated. So, yung mga pre-production namin, pinak namin. Ginawa namin, ang totoo niyan talaga, That's Entertain Meat. That's Entertain Meat dapat. Oo, dahil si Gladys, nandun siya galing. So, para catchy daw, ganyan. So, okay naman. So, nag-start kami ng distributorship. Ayun, tapos may mga resellers kami. Awa ng Diyos, umokay naman. Then, nung unang bukas, nang pwede tayong lumabas. Siyempre, ang hirap ng competition kasi yung malalaking na mga nagtatapa, nagtotosino, mga ganyan, hindi namin kayang pantayan yung presyo. So, nag-lockdown ulit, umokay ulit, kasi online. Then, nung talagang nag-open na tayo, we decided na, sabi ko, hindi nagiging okay yung sales. So, ang ginagawa ko naman talaga is magtayo ng restaurant. So, doon ko naisip yung That's Express. Parang That's Entertainment Express. Yung Express is the smaller version of this store. Siya yung mga pwedeng cart, pwedeng ano. Then, nakagawa ako no ng first ko na may nag-franchise sa akin sa Quezon City, Ilocos Sur Street. Then, may tatlo kaming nabuksan. Tapos, gumawa na ako nitong That's Diner na parang mas malaki siyang version. There's an 60 to 80 square seating capacity. So, dun yung transition. Balikan natin yung That's Diner mo ha. Kanina, off-cam sinabi mo sa akin na dapat kasama ako dun sa road trip eh. Tinawagan ako dyan eh, para sa isang role, binanggit mo sa akin. Kaso, busy ako eh, dahil ko ginagawa eh. May binanggit ka, tapos pinatigil na kita. Sabi mo, kasi nawala yung ano ko, gumunong ka. Sabi ko, stop. Okay. Kasi, ang totoo po mga kaibigan, ang shoot na po ito ay pinilito ako ni Gladys na ngayong araw. Diba? Yeah. Diba? Kasi, biglaan. Hindi, nanginayang lang siya sa makeup niya, babayad siya. Gusto niya lang. Oo. So, yung pagtitipid niya, ako ang biktima. Ano pa? Oo, diba? Yun talaga. Ang bait mong asawa, ha? Bakit hindi mo tinanggap? Sabi mo kanina, kasi nawala yun sa'yo ang... Yung nung kausap ko siya, Chris, tumawag siya, nag-inquire sa akin. Nandito ako noon, naalala ko, dito ako, sabi ko, gumagawa ako, nagpo-production ako ng bagong lalabas na food. So yun nga, hindi ko naman alam na kayo yung makakasama. I mean, late ko na nalaman. But anyways, kaya hindi ko siya tinanggap. Gusto ko pa rin mag-artista. Eh, sarap umarte eh. Craft naman natin yan. So, kaya lang, nanginayang ako sa tagal ng oras ko doon. Alam mo naman how it works sa atin. Nagsama na tayo sa ilang pamorningan. Di ba? So, lahat na pag-usapan na natin sila doon. Di pa tapos. So, nanginayang lang ako. So, I have 24 hours in a day. Nasa third quarter na tayo ng buhay. So, ang iniisip ko lang parati, dapat productive yung araw ko. Na lahat, I have to attend to, ano ko lahat na brief ano lang. Pag ako bumangon sa umaga, I wake up 5:30, ginagawa ko, nanalangin ako, then isipin ko na kung ano yung gagawin ko, yung pinaplan ko na yan, then may errands ako, tapos hatid mga bata or ano, tapos mag-ensayo, then report na sa opisina, gawin na to. Pagdating na alas 5 ng hapon, oras ko na pansarili yun. So, 5 to 8, 9, uwi na ako sa bahay, pagtapos ako kaibigan o ano man, ibang meetings. 9, kasama ko yung asawa ko, yung mga bata, ganyan. Then, magre-retire na ulit ako, tutulog ako. At least, kung last day mo na sa mundo, nagawa ko lahat ng gusto ko. Eh, pag nasa taping tayo, hawak na yung oras ko, parang
parang hindi mag-work sa lahat to. Personal mo yan. Yes, Yan ang ano, nandun ka sa buhay mo ngayon na ang feeling mo, every minute of my life counts and ito ang para sa akin ang mas importante. Parang ganito, gawin ko na yung mahirap ngayon para bukas madali na lahat. Talagang inaano ko lang yung oras. Kung hindi mabibigay sa akin yung oras na hanggang dito lang ako, might as well sa bahay na lang ako or hanapin ko na lang yung kikitain ko sa ibang bagay. So dumating na ako sa ganung punto na bilisan ko na yung ginagawa ko ngayon. Bukod kasi dito sa diner, we're in the commissary business. So hindi lang ito yung isa lang siya sa business unit ko. So ayun, ganun namin ginagawa ngayon. So naisip mo na, hindi lang pala pag-aartista ang gusto kong gawin. Eventually na-realize mo, you are molded to go into business, to be an entrepreneur. Siguro, dyan pareho tayong mindset. Kasi nabesa tayo nagsama. Nakita kita eh. Gusto pa rin natin mag-artista. Kaya lang nakita ko na hindi ako dudulo dito. I mean, yung goal ko, hindi ko nakita sa pag-aartista. Well, ever since naman, ang ano ko lang, after Mara Clara nun, gusto ko magpiloto. Gusto mo magpiloto? Oo. Kaya lang, napagtanto ko na ang piloto sa Pilipinas noon, lilima, 100 kaming gagraduate. Swerteng masama ako sa piloto doon. So, naiba. So, nag-OFW ako na 2,000. Nag-OFW ka rin? Okay. Nag-work ako first sa Monaco. Doon ako natutong nasabak sa kusina. Then, nagbukas din ako ng club ng tita ko sa Japan noon. Front and back, meaning... Ano sabihin mo front and back? Pasensya na, hindi ko alam. Front ng house and back, kitchen and yung dining. So talaga nasa restaurant business ka to begin with? Yeah. Nakakatuwa nga kasi hindi ko alam na minomold na pala ako going there. Yes. Kasi sa France, ang trabaho ko noong una, nag-US muna ako. Nag-caregiver ako doon. So, after noon... Ang dami mong pinasok na trabaho? Yeah, siguro. Ganun talaga eh. Nag-America muna ako. Nagtrabaho ko sa home care. Tapos napunta ako sa construction. Then, sa US din yan? US. Nag-iipon kasi ako ng pangkasal namin. So, 2,000 yan. Yung kaibigan ko, sabi niya... nag-iipon ka ng pangkasal ninyo. So, ibig sabihin, after mo mag-Mara Clara, nag-OFW ka? Yeah, mga siguro 2,000, umalis na ako ng bansa. Tapos, ayun, marami rin experiences. Daming hirap, dami rin masaya. Tapos, after US, yung kaibigan ko sabi niya, ba't ka nasa US? France ka, punta tayong France. Sa Monaco, meron akong ganito. So may opportunity, trinay ko. Doon ako napunta sa kusina. Nagtrabaho ako sa kusina doon. Trabaho ako sa palasyo ng prinsipe. Sa labas yung gumagawa ng mga sandwich sa deli. Tapos naglinis ako ng mga bahay, mga villa. Yes. Yan, nagtrabaho ako sa mga sikat din doon. Nakapagtrabaho kay Bono. Kasi mga Pilipino, pag may karera, so yan, nakakapagkukunin ka saglit, makakatrabaho ka. Umuwi ako, pakasal kami. Nag-Japan ako. Yung sa tita ko naman na club. So ako tumulong ko sa kitchen, nag-ayos ako mga pagkain. Then, nag-undoy. Umuwi ako, sabi ko, minessage ko si Ninang Cory. Sabi ko, Ninang, parang di po worth it yung oras ko sa ibang bansa. Gusto ko na po mag-artista na lang muna ulit. So, nabigyan naman niya ako ng oportunidad. Nag-serye ako, sunod-sunod naman. Then, siguro dumating ako doon sa time na 2012. Parang, hinahanap ko na yung gusto mo talaga sa buhay. So parang sabi ko, ba't gano'n? Ako, ang dali kong katrabaho, ang dali kong kausap. Pero yung ibang katrabaho natin, sakit sa ulo, pero kinukuha. Katatapos ko, nakita ko yung red tape. Nakita ko yung palakasan. So, well, ngayon naiintindihan ko na tama lang sila. Negosyo yan. Kailangan nila tayo hanggat kailangan nila tayo. When you cannot perform, ganun talaga eh. Pero walang sama na loob. Ako, sa ABS, kay Ninang Cory, lahat naman ng inawag ko dyan. Napagbigyan naman ako, awa ng Diyos. So, ganun. Tapos doon ko na ano pa talaga yung gusto kong gawin? So, din ako nag-start. 2016, meron akong mentor na kaibigan din from the States. Sabi niya, dude, you know how to cook, you know how to do this, why don't you put up a restaurant? Sabi ko, problema ko, kulang ang pera ko. Kasi, that time, buntis si Gladys, mga anak, and hindi naman malakas ang showbiz nun. So, sabi niya, no. Sige, ginawa namin. Tinuruan niya ako sa maraming aspeto kasi marunong lang naman, kusinero lang naman ako eh. Hindi ako magaling sa management. I mean, inaaral ko siya hanggang ngayon. So, doon nag-start na yun. So, doon nagawa yung Stella, yung restaurant namin sa Santa Lucia East. Then, yun, hanggang sa umabot dito. So, legit na OFW ka? Yeah, naramdaman ko yun. Kasi, kaya yung mga staff namin, mga kaibigan ko, hindi nila ako pwedeng sabihin, hindi niya alam yung ginagawa niya.
Kasi nasubukan kong nandun ako eh. Nagluto ako, nag-serve ako. So alam ko kung paano gawin. At alam ko rin yung nararamdaman nila. Kaya minsan it may sound bias ako sa mga nagtatrabaho sa amin. Pero kasi alam ko yung pakiramdam ng nagre-reklamo lang sa totoong kaming nagtatrabaho. Grabe din pag pinagdaanan mo. Pero sandali lang may o-order eh. Okay na. Bilisan nyo. Diretso natin. Bakit? Ha? Ang galing mo. Sige, game. Nakita ko kasi hirap na hirap siya dumaan Tapos, gutom na siya Diba? So, negosyo yun, diba? Nandito tayo dahil may negosyo. Galing. Tama? Galing. So, alam natin ang hirap ng buhay. Yeah. Alam natin, pinagdaanan mo. Diba? Sabi mo nga, nag-construction ka, nag-caregiver ka, nagtrabaho ka sa Delhi, sa Japan, Monaco, US, kung saan ka na pumunta. Pumunta siya dito para kumain, diba? Para kumain lang. Para kumain lang. Ba't hindi natin pagbigyan? Diba? So, bigyan natin ng pagkain. Sabi mo nga, hindi mo alam na minumold ka na pala. Yeah. Minumold ka na pala papunta dito ng Panginoon. Naalala mo nung nag-Ulysses, nagbaha? After Yes, yung doon, yes. di ba? Nagbaha ulit. Yes. During pandemic, gitna Yes. ng pandemic. Alam mo na, ang bahay ko, binabaha ko sa Kainta So, nabubuo ko na yung komisary. Wala pa to, that's entertainment pa lang. Frozen pa lang kami. So, may di-deliver na dapat kami na karne. Bumaha, inabot ako. 1.2 tons ng deliverables. Bayad na yun. So, wala akong choice kundi balik yung pera. Malugi ako doon, lubog yung freezer ko lahat. First time ko umiyak ng ganun kasakit. Yun talagang, bukod sa away namin ng asawa ko, talagang nasa beranda ako ng bahay, sabi ko, "Sino ma, bakit ganun? May patas naman ako lumaban kung kailan okay na lahat yung ginagawa ko." Wala ka nang magagawa Nakita ko nung anak ko ni Christoph na umiyak ako. So wala, punta lang ako sa kapatid ko, hinga lang ako, tapos sabi ko, ilang araw, reset, back to na. Nung umiiyak ka nung time na yun, kasi binaha ka, di ba? So, yung mga stocks mo nawala? Yeah, pwede pa naman siya, pero hindi na namin para dahil sealed naman yun. Pero hindi na para, you wouldn't take the risk na sa tao. Oo, kasi matatakot ka rin, baka may masaktan, magkasakit. Magkasakit, poisoning, Yes. di ba? And that's real, big risk yun Yes. Mas malaking expense yun in the long run. True. Di ba? Mas malaking expense yun ng pagkain. So, yun, binaha lahat, pati gamit ko. Zero. Syempre, pandemic, lahat tayo, di natin alam yung tomorrow So, lahat tayo nakatikom ng kamay, wala na, zero ako. God made me figure out things. So, yun na, nakita ko, inalagay Nung umiyak ka, ano sinabi mo? Sinabi ko yun, Ama, ba't ganun? Sabi ko, patas naman ako lumaban maayos naman ako. Galit ka ba kay Ama? Hindi naman. Nagtatanong It's a lang. form of question na, tao ka Oo, syempre. Diba? So, pero wala, ganun talaga. Parang, normal na anak na nagtatanong. Yeah, you will just suck it up and buhay ka Diba? So, fast forward, after 3 months, hindi ko alam, yung bibigay pala sa akin, mas palalaki. Kasi dati sa garahe ko lang ako gumagawa. Ngayon, may komisari na kami. Would you believe yung ginagawa yung komisari? Kami ang mason doon. Meaning, kami ng mga kaibigan ko nagtambak ng simento para makatipid. Nagpala kami doon. Nag-construction. Ginagawa ko naman yun Hindi ako bothered sa ganun. Okay lang ako. Titipid ka di ba? Oo. So yun, nabuo namin. Now, ilan na kami magkakasama doon. Yung staff namin, marami na kaming accounts. So minsan, yun yung hindi mo alam yung plano talaga sa'yo. Yung minsan masakit sa akala mo sa umpisa, maganda pala yung dulo. So, ibig sabihin, kailangan masira yung dati para mag-expand. Yeah. Alam mo yon? Yes, Kailangan yes. mawala. Para may breakthrough ka. Alam You mo have yun? to be broken. Yes, exactly. You have to be broken for you to be whole again. Yes, Kumbaga, kung meron kang baso, tinanggal mo na lahat ng laman para mapunan ulit. Tama? Masakit. Dahil siyempre, ang tao, ayaw mo ng pagbabago. Oo. Guilty naman tayo dyan. Ayaw natin ng change. Gusto natin, hanggat maaari, tayo yung nasusunod. Komportable tayo. Pero yun, na-practice ko na siya na pag madali, hindi totoo yan. Kailangan mahirap. Kailangan bago mo mukhang medyo mahirapan ka. Kasi pag madali, hindi totoo. Tapos minsan, kaya lang tayo nahihirapan kasi hindi yun ang plano natin. Yes. Tama ka doon. Kaya merong That's Diner ngayon. Yeah, yun. Ito, meron na kaming gagawing another branch sa Marikina. Si Wawi, di ko pa, nag-invest sa akin yun. May next kami, Marikina and Binangonan. So, hopefully, by 6 months from now, ang target ko is maka 10 bukas na tindahan. And, ayun, nagbebenta rin ako nag-start ako sa Japan last week. Tinignan ko kung paano ako makakabenta doon. So, ang naisip ko kasi is,
partnership with the Filipino doon, then kasama ko. Ayoko nang pagkatapos kung kunin yung pera nila, tapos na. Kasi syempre, inaalagaan din natin yung brand natin. Gusto ko, kumpiyansa sila na, nag-invest ako dito. Hindi naman siya magiging 100% parating tama. Pero at least sa struggle, hanggang sa dulo, magkasama ko. Yun yung sinushow-case ko dito. Yun yung kaya ko ibigay on my end. Transparency lang naman kaya nga recipe ng buhay ko parati sinasabi ko, sa tama't totoo lang ako. Hindi ka mamamali pag tama't totoo. Hindi ka pwede magsinungaling, hindi ka pwede. Mas madali yung buhay pag tama't totoo ka lang. Minsan, masakit mong pakinggan pag nagsalita tayo. Yes. Pero yun ang tama Yun din yung totoo. Yun yung tamang gawin. We don't sugarcoat things anymore. Minsan nga yun ang ayaw tanggapin ng tao Pag mas yung totoo ang sinasabi mo, doon ka na-discriminate Yeah, sasabihin nila. Ngayon, di ba, nakakatuwa yung biyaya ng Ama sa amin. Pag nakikita ng mga kaibigan, big time ka na, ganyan. Diba? Hindi naman nila nakita yung backwork natin ng 20 years ago. Yung 15 years ago na trinabaho natin. Nakita lang nila yung success now. Hindi nila nakita yung hirap ng pinagdaanan mo. But we should be grateful dahil ganun yung Pero yun, that's how I see things. Lahat ng pinagdaanan mo na hirap, na do you think it's part of the great plan? Yeah, and ako yun, siguro, ang number one trait ko na may pagmamalaki ko talaga, I'm a good listener, good follower ako. Mapa sa sports, mapa sa negosyo, I still learn. Kahit sa kanila, yung mga kaibigan ko, kasi yung mga staff dito, mga kaibigan ko rin yan I mean, I still learn from them. Kumbaga sa amin lumaki sa kalye, meron kami mga kayang gawin na hindi na ituturo sa libro. So, it's a learning experience pa rin lahat. So, yung journey namin, pinagandaan lang namin. Again, hindi mo magiging tama lahat sa plano natin. Pero parati kami nakapokus sa solusyon. Hindi kami sa problema, solusyon. That's Christopher pal dapat ang title dito That's Christopher ito mga kaibigan. Diba? Yeah. So, parang ang dating sa akin ngayon, sa kwento mo, na paano nag-evolve ang lahat ng ito, na sa lahat ng hirap, pero dire-diretso ka lang, dire-diretso. Pero now you have your family's there, 'di ba? Your family's there, you have a business. Kamusta na ang mga bata? Syempre, we make it sure na kailangan yung attention namin, yung oras namin, meron pa rin sa kanila. Yung mga anak ko, pinalalaki ko na parang kung paano tayo pinalaki. Noong panahon na yun, hindi sila medyo mahilig sa mga gadget, hindi sila ganyan. So, old school na pagpapalaki, and naano ko sa kanila parati, yung principles, yung humility, syempre, parati si Christoph, parati ko sinadal, pumirma na siya ng Star Records. So sabi ko, paa sa lupa, mata sa langit. Kasi yung gagalawan mong mundo, kayang i-offer sa iyo lahat. Kayang i-offer lahat ng maganda, kaya rin i-offer sa iyo yung pangit. So business, di ba? Pinanggalingan din natin yan. So, pinagdaanan pala. So sabi ko, you be careful. Kasi tanda mo, pag favored ka ni God, favored ka rin ng isa. So dapat alam mo kung saan ka lulugar. Not lukewarm. Yeah. It's either hot or cold. Yes, huwag kang gigit na. Oo. No gray area. Oo, mas mahirap yun Siguro sa panahon ngayon, yun naman na nakakatuwa sa kanila. Kasi alam nila yung gusto nila Okay. Well, they're entitled. Sorry baka Pero, alam nila yung gusto nila. Which is sa atin kasi noon, kailangan trabahuhin natin lahat So, parang nangyari, bayad isa, trabahong 10. Pero ngayon, alam na nila. But, syempre, hindi pa rin natin maitatanggi na yung experiences nung time na lumalaki tayo is way better than what's happening now. So, nandun tayo. Ako, I admire you kay Quintin. And that's one hell of a job. That's being a parent. Pagiging nanay yun. At konti lang yung ganyan Konti lang tayong ganyan. So, yung mga kagaya natin, inaalagaan natin yung isa't isa. So, ibig sabihin yan, so kung sino man po ang may gusto, interesado, para po dito sa That's Diner, anong gagawin nila? Ayun po, reach out lang po sa amin sa page namin. Ano yung page nyo? That's Diner. That's Diner. Opo, FB. sa IG po. IG. Kahit po dito sa That's Diner San Pedro, pwede po kayong mag-message. May FB page din, di ba? Meron po. That's Diner San Pedro. San Pedro. FB page. Okay. So, kasi ganun din yung namin. Kunyari, meron That's Diner Antipolo. Para we will cater every cuisine ng bawat tayuan namin. For example, sa Marikina, maglalagay kami ng specialty ng Marikina. So, ganun yung idea namin. So, ganun ko siya binuo. So iba ang menu ng Marikina, iba ang menu ng San Pedro? Same, may additional lang na. For example, Marikina, ano ba mga sikat na dyan, na pansitan. Jesus Pansiteria, magaling yan. So,
may mga luto silang tortang giniling na sobrang kilalang kilala doon. So, magpapaalam ako, sabihin ko, di ba, collaboration. Kasi naniniwala ko. Nakikipag-collab ka rin. Yeah, para kasi naniniwala ako, lalo ngayon kailangan talaga para tumagal tayo, tulungan. Yun, kaya ang ano namin, sosyo-negosyo. Yun yung tagline na. Ganito yun. Kaya ang pangalan ng komisary ko is Grateful Gali. Kaya siya Grateful Gali. Kasi nga, grateful ako sa lahat nung nandyan nag-stick sa akin at naniwala nung time na binubuo ko to. Anong tingin mo ang sikreto ninyo at nagtagal kayo? Number one, value alignment. We share the same religion. Siguro, alam mo naman si Gladys, hindi naman din talaga, laking sa labas. O konti lang ang kaibigan talaga. Ilan lang kayo sa, bilang nga kayo eh. Kumbaga, siya, yun siguro. Then ako naman, hindi naman ako nagpaka-showbiz din talaga. So siguro yun, yung value alignment, when things are not going good, you just hold on. Commitment. Commitment. Yan, parati ko sinasabi yun. You have to be 100% committed. Hindi ito yung commitment mo sakit lang ng tiyan. Hindi pwedeng half-hearted. Diba? Paano mo in-expect na i-bless ka ni God kung half-committed ka lang sa Kanya? Diba? Whether you're in love or not in love, you go home and wait till the love comes back. Pag hindi maganda yung araw, piliin mo na lang na tumingin sa mas maganda. I have my 4 beautiful kids. Ano pa bang gusto ko sa buhay ko? So, sabi nga nila, magiging successful ka na. Successful na ako. Bago mo pala ako nakausap, successful na ako eh. Nanalo na ako. Maayos sa asawa ko, may 4 akong anak. Okay naman ang buhay ko, malakas ako, matibay. So, yeah, I'm successful. What are the top 3 things that you are grateful for? Siyempre, for life, for Love, and family. Yun naman yun eh. Kasi pag mahal, mas marami sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Kasi hindi mo, sabi ko nga parati, ang saya mo dapat nakasalalay sa'yo, hindi sa ibang tao. Sinabi ko rin kay Gladys yan. Huwag ka ma-pressure na kailangan. Sobrang tayong family. Dapat masaya ka. Parang ako, how can I give you back yung saya sa'yo, extension ng pamilya mo, kung hindi ako totoong masaya? So kailangan magsimula sa akin yan. Para pag sinare ko sa lahat, sa mga kaibigan ko sa lahat, authentic, totoo. Wow. So, your burden yesterday will be your blessing Tomorrow. Yeah. Yung kung ano man yung sakripisyo mo ngayon na pinagdadaanan mo, huwag mong tingnan as sacrifice. But sabi nga ni Christopher, yung kanyang pinagdaanan, hindi niya alam, yung pala ay molding. Yes. Yeah. Molding niya para sa That's Diner. Sa lahat. Sa lahat ng bagay. Wow. So, mga kaibigan, tandaan nyo po, if you have any inquiries para po sa That's Diner, dito lang po sa kanilang Sorry masyado naging seryoso. Hindi siya masyadong seryoso. Sakto siya, Christopher. Maganda ang pinamahagi mo, actually. Pero nanginayang talaga ako sa movie, sayang. Sabi mo nga, baka kasama yan. Yeah. Diba? May mga bagay tayong tinatanggihan na hindi napupunta sa atin. Ibig sabihin, pag hindi napunta sa'yo, there is a greater plan. Yeah. Kung yung part 2 nyo, tatawag ko na si Direk Andoy. Direk, sali mo na ako dyan, di na pwedeng hindi. Maraming salamat, Christopher. Salamat, Pens. Maraming salamat. And congratulations. Thank you. Thank you.